Okay, so 4G version ng Itel P55 yung pag-uusapan natin sa ngayon. Ano kaya yung pwedeng i-offer nito sa atin? Kumusta yung kanyang performance pagdating sa daily usage, lalo na yung kanyang battery life? Lahat yan pag-uusapan natin. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin ng presyo. Okay, so itong Itel P55 4G ay merong dalawang variant. 128 GB, 4,599 pesos. At kung itong 256 GB naman yung pipiliin natin, 5,499 pesos naman. Kung plano nyong gamitin yung phone na to for about 2 years, ganyan, 3 years, doon na kayo sa 256 GB para mas madami kayong storage, mas madami kayong mailagay na files, pictures, videos, para talagang magamit nyo ng matagal-tagal. Okay, so yung box itong 4G version ay almost same na same pa rin dun sa 5G version. So makikita nyo pa rin na meron tayo ditong top specs, kagaya na lang ng 50 megapixels na primary camera, 18 watts na charging speed, at yung kanyang 24 gigabytes na RAM. Yun yung total. Pero 8 gigabytes lang talaga yung kanyang physical RAM. Tapos 256 gigabytes na internal storage. Okay, so pag open natin, yung P55 mismo yung ating unang makikita. Ayan, nakabalot sa printed plastic na meron pa ring top specs. 5,000 mAh yung ating battery capacity dito. Pagkatapos, meron tayo ditong SIM ejector pin. Ayan. Tapos meron tayong warranty policy. At yung ating jelly case, check natin. Makapal-kapal siya guys, sa unang ano ko pa lang, unang kapa ko pa lang, ang kapal na talaga, ayun no. And malambot siya, syempre jelly case, pero hindi siya as flimsy as other brands. Ayan no, talagang protected yung phone natin dito. Plus may, ano pa siya, may added protection sa camera module. Okay? Tapos meron tayong earphones, wired earphones. So, kompleto na talaga yun nandito sa box. Meron tayong USB-C to USB-A cable. At syempre, yung ating 18 watts na charging brick na naka-USB-A pa rin. Okay, so tanggalin natin sa balot itong P55 natin. So, merong 4 na colorway tayong pagpipilian para dito sa Itel P55. So, obviously, yung nandito sa atin ay yung Aurora Blue. Ayan, napakaganda ng colorway na to guys. Talagang hindi makakalain na 5,499 pesos lang to. Grabe, iba na talaga yung mga phones ngayon. Talagang yung mga brands pinagbubutihan na yung paggawa sa mga phones nila. Pero if ever naman na ayaw nyo ng Aurora Blue, meron tayong Moonlit Black, Brilliant Gold at Astral Purple. Ayan. To be honest, yung kanyang camera module, same pa rin dun sa P55 5G, mukha pa rin iPhone. Ayan o. Pero yung kanyang jelly case nga, transparent na. So try lang natin para sa mga curious, ano magiging itsura kapag may jelly case. Ayan. Siyempre, mas naging glossy siya. Ayan. Pero protected yung ating camera module. Ayan o. Diba? Pero kapag walang case, yung ating P55 4G ay talagang matte finish. Meron lang tayong branding dito sa may bandang left side sa baba. Dito sa may right side, makikita natin yung volume up and down buttons natin at yung ating power lock button na fingerprint scanner na din. Dito naman sa taas, wala tayong makikita kahit secondary microphone or secondary speaker. Dito naman sa may left side, yung ating SIM tray. So, silipin natin. Okay, so ito yung kanyang SIM tray. So, kompleto naman guys. Pwede tayo magsalpak ng 2 SIM at isang micro SD card. So yes, baka sabihin nyo na meron naman palang micro SD card slot. So okay na sa atin yung 128 gigabytes. Well, nasa sa inyo yan. Okay naman talaga yung 128. Malaki-laki pa rin yan. Pero syempre, iba pa rin guys yung speed ng internal storage ng isang phone compared sa micro SD card. So kung ako lang naman tatanungin ninyo, please, doon na kayo sa 256 gigabytes. Dito naman sa may ilalim, meron tayong headphone jack, main mic, USB-C port, at yung ating speaker grill. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung quality ng kanyang main speaker, okay naman. Maganda siya. Maganda yung max volume. Hindi ako nabitin. At kahit pa itodo natin yung volume, hindi pa rin muffled yung quality. So, okay na okay. Pero syempre, hindi ganun ka-immersive kasi nga, isa lang. Pero ang maganda dyan guys, kapag tinignan nyo, maganda yung placement nyo. Hindi siya matatakpan kapag naka-landscape mode tayo or magi-games tayo dito. So, okay naman. At mahirap na rin magreklamo kasi nga less than 6,000 pesos lang yung phone na to. So, okay na okay yung kanyang single firing speaker at maganda yung quality. Pagdating sa display nitong Itel P55 4G, meron tayong 6.6 inches IPS LCD HD Plus or 720p yung kanyang resolution, 90Hz yung max refresh rate at 269 naman yung kanyang PPI. At para lang sure tayo, gumamit tayo ng Device Info HWin app para makita natin yung kanyang resolution. So, 1612
by 720. Yung kanyang widevine security level naman, level 3. So, hindi tayo makakapag-play ng mga HD content. Pero para lang makasure tayo, tingnan natin yung Netflix application. So, yes, confirm guys. Makikita nyo na yung kanyang max playback resolution ay standard lang. So, para doon sa mga nagkaplanong manood dito ng mga movies or TV series sa mga streaming services kagaya nga ng Netflix, hindi po tayo makakapag-play dito ng HD content. So, makakabawas yun sa viewing experience natin. Pero, ganun talaga, mahirap magreklamo sa isang less than 6,000 pesos na phone. At para lang mabigyan kayo ng idea sa quality ng kanyang color reproduction, well, hindi natin expect talaga na accurate ibibigay sa atin ito. Pero, pwede na. Medyo nandun siya sa bluish na side. So, hindi talaga accurate. Pero, pwede na para sa presyo guys. Ma-enjoy pa rin naman natin ang panonood ng videos dito sa YouTube. Isa pa sa medyo nakita kong downside ng kanyang display kasi nga mura yung phone na to. Medyo may yellowish tint dito at merong light leak na makikita. Ayan, hindi ko lang sure kung nakikita nyo ngayon dito sa video yung color discoloration dito sa may baba. Ayan, medyo yellowish dito. Pero hindi naman sobrang pansinin sa daily usage natin, lalo na hindi naman palaging puti yung naka-display sa screen natin. At ang maganda rito guys, meron pa rin tayong dynamic bar dito. So parang magkakaroon siya ng dynamic island dito sa kanyang selfie camera kapag nagsaksak tayo ng charger o kaya kapag lowbat tayo or nasa call tayo tapos nagbukas tayo ng ibang application. So pakita ko lang sa inyo. So kapag sinaksak natin siya sa charger, ganito mangyayari. Ayun. So magkakaroon siya ng dynamic na bar dito. Pagdating sa kanyang refresh rate guys, makikita ninyo na yung setting natin, tingnan natin na dito sa display, tapos screen refresh rate, naka-auto tayo, di ba? Pero makikita ninyo na from 90, bababa siya to 60 Hz kapag hindi na natin ginagalaw yung display. So, malaking tulong yan para makatipid tayo sa battery. Pagdating naman sa kanyang performance, naka-Android 13 na tayo dito out of the box. Tapos yung ating chipset ay Unisoc T606. Tapos 8GB yung ating RAM at up to 256GB naman yung ating internal storage. Ngayon kapag pumunta tayo dito sa special function, makikita nyo na meron tayong MEMfusion. So pwede natin i-extend virtually yung kanyang RAM up to 8GB. So in total, pwedeng maging 16GB yung ating RAM. Pero mamaya papakita ko sa inyo yung epekto ng kanyang MEMfusion sa performance. Meron nga pala tayong game space dito guys. So kung gusto natin ng additional boost sa performance ng game na gusto nating laruin dito, pwede. Ayan, so nilagay ko dito yung Antutu para makita natin yung full potential ng phone na to. So tingnan natin yung mga score na nakuha natin. So ito yung Antutu score ng Itel P55 4G kapag naka-on yung kanyang MEMfusion. 264,823. Not bad na para sa isang phone na less than 6,000 pesos. Pero i-off natin ngayon yung MEMfusion, tingnan natin ang magiging epekto. Ito guys, tumaas talaga. Naging 266,261 na. So, kung hindi nyo naman kailangan talaga na i-on yung MEMfusion, huwag nyo na lang gawin para makatulong sa performance nitong Itel P55. Hindi sobrang taas yung score na nakuha natin sa Antutu, kaya expect nyo na hindi rin magiging sobrang ganda or top-notch yung performance natin sa gaming kasi huwag nyo kakalimutan, entry-level phone lang to. And bonus na talaga sa atin na nakakapag-play pa rin tayo ng games dito. Pero kita nyo naman, hindi malala yung mga mga frame drops. Actually, parang wala pa nga akong na-experience so far. Pero pagdating sa graphics, ayun lang. Talagang mababa yung settings na may bibigay sa atin. Pero again, kung gusto natin ng casual gaming lang, pwede dito sa Itel P55 4G. Ngayon, pagdating naman sa camera, yung kanyang main shooter ay 50 megapixels. Tapos meron siyang AI lens, siguro para sa depth sensing. Tapos yung kanyang selfie camera ay 8 megapixels. Actually, yung mga photos na nakuha ko gamit yung camera nitong P55 4G ay impressive para sa kanya, para sa presyo niya. Tingnan natin ang mga samples.
Isa pang aspect na talagang nag-excel itong P55 4G ay yung kanyang battery performance. 5,000 mAh yung capacity natin at 18 watts yung kanyang charging speed. Pero tingnan nyo yung nakuha natin sa PCMark. Ito guys, almost 15 hours. Grabe. Isa to sa pinakamalaking SOT ngayong 2024 so far na nakuha natin. Ay, lalo na sa ganitong presyohan ng phone, ay talagang maaasahan pagdating sa daily usage yung phone na to. Hindi tayo malulobat at the end of the day. Baka pagkatapos ng isang buong araw na trabaho natin, meron pa tayong 40% or 50% na battery remaining dito sa phone na to. So, doon po sa mga gagamit ng Itel P55 para sa mga GPS-based na mga applications like Waze, Google Maps, maaasahan nyo po ito. Hindi agad-agad malolobat. At dahil hindi agad-agad malolobat, hindi natin kailangan ibabad sa charging or sa power bank yung phone na to, lalo na sa kainitan ng araw. Kaya hindi agad-agad masisira yung phone na to. Pagdating naman sa kanyang charging speed, 6 to 100%, 2 hours and 21 minutes naman yung inabot. Okay, so para sa inyo ba guys, sulit itong Itel P55 4G para sa presyo niya? Comment kayo dyan sa baba. Ngayon, para sa akin naman, yes, sulit siya. Kasi for less than 6,000 pesos, actually medyo malayo siya sa pagiging 6,000 pesos. Kasi 5,500 pesos lang siya sa ngayon, 256 gigabytes na yung ating internal storage, 90 Hz na yung ating display, 5,000 mAh yung ating battery capacity at almost 15 hours na screen on time ibinigay sa atin. So talagang maasahan yung phone na to. Highly recommended dun sa mga naghahanap ng phone na hindi masakit sa bulsa pero maganda na ibibigay sa ating performance. So nga pala, yung kanyang camera, nakita nyo naman kanina yung mga photos, videos, okay na okay. So if ever guys gusto nyo nang bilhin itong Itel P55 4G, nandiyan yung link sa description box sa baba. Maraming salamat guys sa panonood para sa samat-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.